Love, may business trip ako for 1 month. Kaya okay lang ba sa'yo kung maiwan ka dito? Gusto sana kitang isama eh. Kaso marami ka pang aayusin. Kaya huwag kang magtampo ha. Mabilis lang yun, promise. Ayos lang, love. Kung yun ang mas makakabuti. Tsaka, alam kong kaya mo yun. Kaso, mamimiss naman kita. Baka hindi ako makapagtrabaho dito dahil wala ka dito. Alam mo naman, ayoko nawawala ka ng matagal. I'm sorry. Mamimiss din kita. Pero promise, pag natapos ko yun agad, uuwi ako. Ano ba naman yung 1 buwan, di ba? It's okay, love. Huwag mong i-pressure ang sarili mo, ha? Tsaka, mag-enjoy ka rin doon. Huwag puro trabaho, ha? Basta love, uuwi ako agad pag natapos ko yun ha. Ayoko rin magtagal dun eh kung hindi kita kasama. Basta, ngayon lang to ha. Niyakap ng dalaga ang nobyo niya. Ngayon niya lang ito hindi makakasama, kaya nalulungkot si Gladys. Karamihan dito sa mga empleyado niya ay ilag sa kanya. Mas madalas pa nga sa nobyo niya lumalapit ang iba, pero karamihan ay sa kanya pa din dahil siyang may-ari ng kumpanya. Kung makikita nga siya ng iba, ay nagkukumawag ang mga ito sa pagkilos kaya natatawa na lang si Gladys. Hindi naman siya masungit, pero hindi niya rin alam kung bakit takot sa kanyang ibang mga tauhan niya. Good morning po, ma'am. Ingat po kayo sa paglakad, ha? Baka pumadulas po kayo. Kakapunas ko lang po dyan. Bago ka ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Anong pangalan mo pala? Hindi po, ma'am. Ilang buwan na din po ako dito. Clay po ang pangalan ko, ma'am. Love, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap. Bakit kayo magkausap ng janitor? Hindi. Napadaan lang ako, love, tapos sinabi niyang madulas. Kaya natanong ko kung bago lang siya dito. Bakit mo pala ako hinahanap? Hiyayaan sana kitang mag-lunch. 12:30 na kasi eh. Let's go. Baka ka ako gutom ka na. Ay, oo nga pala. Sige, tara na. Naiwan naman na mamata-mata ang binatang janitor. At nang mawala ito sa paningin niya, ay pinagpatuloy nito ang trabaho. Halos araw-araw ay ganun ang trabaho ni Clay. Uli lang lubos na siya sa magulang, kaya mag-isa lang siyang namumuhay para sa kanyang sarili. Sa halos 3 buwan na niyang sa kumpanya ni Gladys, ay kabisado niya ng mga mukha at kilos ng ibang mga empleyado, kasama na doon ang nobyo ng boss niya. Madalas niya kasi itong nakita sa kumpanya na may kausap sa cellphone, pero hindi naman niya pinapakilamanan. Love, huwag ka masyadong nakikipag-usap sa mga janitor ha. Baka mamaya kung anong gawin sa'yo ng mga yun. Ha? Grabe ka naman, love. Mukha namang mabait si Clay eh. Tsaka malinis magtrabaho. At isa pa, makikita mo naman talaga si isang tao kung totoo siya sa'yo, hindi. Huwag ka nga ganun sa mga tao sa paligid mo. Kung sa bagay, basta, pinag-iingat lang kita. Tara na para makakain na tayo. Treat kita kasi aalis ka. Really? Oh, bakit parang excited ka pa yata dahil aalis ako? Parang nakakatampo yun ah. That's not true. Mukha lang akong okay, pero deep inside, malungkot ako, love. Ayoko lang pakita sa'yo kasi baka isipin mo pa ako eh. Kaya nakangiti lang ako, pero hindi totoo. Sorry, love. Kung pwede lang talagang isama kita, kaso urgent to eh. Kaya kailangan ko talagang umalis kaya, ganun. Kaya mo naman dito, di ba? Alam ko na kaya mo kasi magaling ka, di ba? Yes, love. Para sa'yo. Kakayanin ko. Ano ba naman yung 1 buwan, di ba? Basta, tatawag ako sa'yo lagi para hindi kita mamiss ng sobra. Niyakap ng binata si Gladys, kaya napangiti ito. May nakakalokong ngisi naman ng binata at tila may masamang plano sa pag-alis ng kanyang nobya. Nang makarating sila sa resto kung saan kakain, ay inasikaso na sila ng mga waiter doon habang sa kumpanya ay kalat ng balita na aalis nga ang CEO nila para sa isang 1-month business trip, kaya tuwang-tuwa ang iba. Naroon din si Clay at naglilinis, kaya dinig na dinig nito ang usapan ng karamihan. Totoo nga kayang aalis si Madam? Naku, excited na ako kung magkatotoo yun. Kasi, pepetik sa tayo sa trabaho nito. Oo nga, ako nga rin eh. Parang sisipagin akong pumasok. Kasi naman, napaka-stricta ni Madam. Nakakatakot pa. Kaya sana magtagal din siya doon. Pag totoo yun, matutulog na lang ako dito palagi. Tapos konting dut-dut sa computer, okay na. Tsaka, okay lang yung kay Sir Jetro, no? Mas mabait pa nga siya kaysa kay Madam eh. Huy,
Mamaya may makarinig sa'yo, sige ka. Magulat ka dyan, tanggal ka na pala. Sino naman ang magsusumbong sa atin? Etong janitor na to? Hoy janitor, magtrabaho ka dyan ha. Huwag kang makichismis dito. Ma'am, nagtatrabaho ako ng maayos. Kayo dapat ang maayos eh. Pinag-uusapan niyo yung nagpapasahod sa atin. Ganun ho pala na ayaw niyo siyang nandito. Bakit ho hindi kayo mag-resign? At sino ka ha? Janitor ka lang dito. Kung makapagsalita ka ha. Ayan o, linisin mo mabuti yan. Nagulat si Clay nang sipain ng isang babae ang timba na dala niya, kaya tumapon ng laman nitong tubig. Nagulat din ang isa niyang kasama dahil sa pangit ang ginawa nito at yun ang tagpo na abutan niya Gladys at Jethro. Napatayo naman sa upo ng isang empleyado na kausap ng isang babae na sumipa sa timba ni Clay. What's going on here? Bakit ang daming tubig dito? Hoy, di ba sa'yo yung timba na yan? Di ka nag-iingat sa trabaho mo ha. Makakadisgrasya ka niyan. Nalinisin mo na yan. Clay, right? Ano nangyari ha? Ito po kasing isang empleyado niyo ma'am. Bigla na lang pong sinipa tong timba. Kaya po tumapon dito yung tubig. Is that true? Bakit yun naman ginawa yun ha? Anong gusto niyong patunayan? Ang disente ng mga suotin niyo? Tapos ganyan kayo magtrato sa kapwa? Ma'am Gladys, Sir Jethro, hindi po totoo yun. Huwag kang sinungaling ha. Ikaw lang may gawa niyan. Sabi mo ayaw maglinis dito, di ba? Hindi ba, Monica? Oo, ma'am. Sir, totoo po yun. Nagdadabog pa nga po yung janitor eh. Kaya po siguro nasipa niya. Galit pa nga siya kanina. Totoo ba yun, Clay? Ayaw mo ba sa ginagawa mo? Kung ganun, bakit nag-apply ka pa dito sa kumpanya ko? Linisin mo yan. Ma'am, 3 buwan na po ako dito sa kumpanya ninyo. At kahit kailan po, hindi ko inugaling magyabang at manira ng kapwa. Ulila na po ako, kaya ako po nagtatrabaho para sa sarili ko. Kung gusto niyo pong panoorin yung CCTV para malaman natin kung sino pong sinungaling sa aming 3 dito. Biglang naglumikot ang mga mata ng 2 babae habang lumambot naman ang ekspresyon ng mukha ng dalaga sa narinig mula kay Clay. Nahuli ni Gladys na nakatingin sa kanyang 2 babae at agad ding nagbaba ng paningin. You're right, may CCTV dito. Love, pakisabi sa security, matitingnan ako sa footage ha. Kailangan pa ba yun, love? Hayaan mo na yan. Huwag na lang sanang maulit. Tsaka, lilinisin naman yan ng janitor. No, I won't tolerate this matter. Para walang umabusong empleyado o kahit na janitor pa. Sige na, kung ayaw mo, ako na lang pupunta. Okay, baka ako naman ang awayin mo ha. Magkakampi tayo dito. Dito lang muna kayong lahat. Ako nang bahala. Oras na mapatunayan na isa sa inyong nagsisinungaling, sisiguraduhin kong matatanggal kayo. Malinis pong konsensya ko, ma'am. At kahit kailan, hindi po ako naghahangad ng ikakasama ng kapwa ko. Para po matapos na to, ako na lang pong aalis dito. No, stay here. I will check the footage. Kayong 2, sa office ko. Ikaw, linisin mo muna yan. Natahimik ang 2 at nagpunta sa opisina ng dalaga. Habang naiwan si Clay doon para linisin ang mga tubig na sinipa ng isang empleyado. Naroon naman si Jethro at napapikit pa ito dahil sa nakitang ginawa ng babae. Napahawak siya sa kanyang noo, sabay iling, at yun naman ang timing na pumasok si Gladys kaya nakita niya rin ang totoong nangyari. Napakuyom ng kamay ang dalaga, tsaka umalis ng biglaan. Nagulat pang 2 babae na pumasok doon si Gladys. Nasaan si Clay? I need him here. Para nang sa ganon, marinig yung lahat ng desisyon ko. Hindi ko sukat akalain na may mga empleyado pala akong nang aapak ng katayuan ng isang tao. Dahil lamang sa kung anong trabaho nito. Love, nakita ko na ang CCTV footage. Alam ko na nandoon ka din kanina. Kailangan pa bang umabot ditong lahat? Let's give them a chance. Huwag na nating palakihin pa to. Chance? I don't think they deserve a second chance. Sa klase ng ugali nila na nakita ko sa footage, parang hindi naman yata dapat bigyan ng second chance ang mga mapang-abuso sa kapwa. Fine, ikaw ang masusunod. Total, ikaw naman ang may-ari ng kumpanya. Pero matagal na sila dito, love. Bakit kailangan pang humantong dito ang lahat? Maayos naman to kung mag-uusap na lang. Ako nga may-ari, kaya ako masusunod. I don't care kung gaano pa sila katagal o baguhan man. Ang point ko dito ay bakit kailangan pang magsinungaling? Ano yun? Ginagawa nila akong tanga?
Hindi naman sa ganun, love. Pero... Enough, Jet. This is my company, and I have all the rights. I saw the footage. Bakit kailangan nyo magsinungaling, ha? Mabait ako kung mabait ang isang tao sa akin. And masama ako magalit kung niloloko ako harap-harapan niya. You both are fired. Ma'am, sorry na po. Hindi na po maulit. Pasensya na po talaga kayo, ma'am. Sir Jethro, sorry po. Nabigla lang po talaga ako kanina. Ma'am, sorry din po. Wala naman po akong ginawa. Siya lang po yung sumipa ng timba ng janitor. Ngayon, para kayong mga kawawa. Nasaan ba si Clay? Pakitawag nga, para nandito siya. Alam nyo, buti pa yung tao nagpe-presentang umalis, kahit kayong may kasalanan. Nakatingin na ang nobyo ni Gladys sa dalawang babae na umiiyak. Tahimik lang siya dahil alam niya na paggalit ang nobya ay hindi na nababago pang desisyon nito. Napasapo na lang sa kanyang noong lalaki dahil hindi niya pwedeng kontrahin ang sabi nito. Dumating si Clay kasama ng isang staff at tahimik lang din ito. Tinanong siya ni Gladys kung anong masasabi sa dalawang empleyado niya. Wala po ako sa posisyon, ma'am, para magsalita ng tapos. Kung ano pong desisyon niyo, igagalang ko po. See? Kahit na pinagtulungan niyo siya, he still be kind. Hindi katulad niyo na nanghahamak ng kapwa. Nakapagdesisyon na ako. Kaya kunin niyo na ang huling salary ninyo sa baba. And you may now go. Ma'am, please po. Hindi na po mauulit. Clay, sorry na. Ako nang may kasalanan. May mga kapatid po akong ma'am na sa akin. Umaasa po. Sorry na po talaga. Ako rin po, ma'am. Pangako po hindi na po mauulit. May mga pamilya pala kayo. Sana inisip niyo sila bago kayo gumawa ng ikakasira niyo. Paano na lang kung wala ako? Tiyak na itong janitor ang mawawala ng trabaho dahil sa maling paratang yung dalawa. Hindi ko sukat akalain na may empleyado pala akong gaya ninyo. O hindi ko lang talaga kayo kilalang lahat. Love, try mong bigyan pa sila ng isa pang pagkakataon. Malay mo, matuto na sila. What do you think? Fine. This will be the last na iintindihan ninyo. Ayoko nang mauulit to. Aalis pa naman ako tapos ganyan kayo. So, it means hindi mo na sila aalisin, love? Kasi sa tingin ko, ayaw din ng janitor na maalis sila, hindi ba? Kung ako pong desisyon ni ma'am, wala pa akong karapatan na baliin yun. Nagkasundo sila na hindi na mauulit ang nangyari. Hiyang-hiya ang dalawang empleyado dahil sa nagawa nila sa janitor. Kaya magbuhat ng mangyari yun, ay parati na silang maagap sa trabaho at hindi na rin nag-uubos ng oras. Isang umaga, abala si Gladys sa pag-aayos ng kanyang mapepeles sa ibabaw ng lamesa, ay hindi sinasadyang naiwan pala ni Jethro ang cellphone nito. Kaya nang may tumawag dito na caller, ay nagtaka pang dalaga dahil babaeng nakarehestrong pangalan nito. Hello? Sino to? Kung prank caller ka, pwede ba tigilin mo na yan? Love, bakit hawak mo yung phone ko? Nahulog ba? May tumawag. Ayaw namang magsalita. Baka prank caller. Ingat ka, love, ha? Maraming ganyan ngayon. Baka mamaya, budol pa yan. Give me my phone. Let me see. Ako nang bahala dito. Here, nag-aayos ako ng mga papers para sa mga gagamitin ko sa pag-alis. Tapos ayun nga, may tumawag. Naiwan mo pala dito yan. Paano kung si ibang lugar mo naiwan ang phone mo? Huwag mo nang pansinin yan. Baka nagtitrip lang. By the way, tulungan na kita sa mga yan next time, love. Huwag mong basta-basta sasagutin ang tawag dito sa phone ko, ha? Why? Wala ba akong karapatan? Ano bang meron sa caller na yon? It's not that, love. Ang ibig kong sabihin, baka kasi mamaya, maloko ka pa dito. Mabait ka pa naman sa mama niloko. Magpanggap lang na mahirap, naawa ka na. That's my point. So you mean, prank caller nga yun? Hindi ko naman kakausapin yun eh. Akala ko lang kasi importante. But anyway, okay na to. Maaga na muna akong uuwi sa bahay. Ikaw muna dito, Sure. Anong gusto mo? Ihatid na muna kita? Mabilis lang tayo para di ka na magdala ng kotse mo. It's okay, love. Kaya ko na. Mabilis na lumabas si Gladys sa loob ng opisina niya at tinahak ang elevator para makahabol sa pagbaba nito. Sa loob ng elevator ay may 3 empleyado doon na nakayuko dahil mga ilag ito sa kanya. Muling sumagay sa isipan niya ang caller na nakasave. Auntie ang pangalan pero nang sagutin niya ay hindi ito nagsalita. Napailing tuloy si Gladys nang bumukas ang elevator.
Paglabas niya ng building ay hindi sinasadyang nabunggo niyang isang matandang babae. Ouch! Sorry po ma'am. Naku, hindi ko po kayo napansin. May masakit ba sa inyo? Baka po napilayan kayo. Ayos lang iha. Hindi kasi ako tumitingin sa nilalakaran ko. Ikaw bang may-ari ng kumpanyang to? Maaari ko bang hawakan ng palad mo? Ako nga po. Bakit niyo po gustong makita? Nagmamadali po kasi ako ma'am. Manghuhula po ba kayo? May kakayahan lang iha. Pero subukan natin sa'yo. Malay mo, baka tamang nasa guhit ng palad mo. Akin na ang kanang kamay mo iha. Mabilis lang to. Titingnan ko lang. Hindi po kasi ako naniniwala sa hula, ma'am. Ganito na lang po. Isamahan ko kayo malapit sa kainan. Baka po gutom lang kayo. Ano pong gusto ninyo? Hindi kita pipiliting maniwala, iha. Pero mag-iingat ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, ha? Hindi lahat ng kasama mo ay tunay sa'yo. Ang sabi nga, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Hindi na nagsalita ang matandang babae at umalis na ito ng tuluyan. Naiwan namang nag-iisip si Gladys dahil naguguluhan ito sa sinabi ng matanda sa kanya. Napaisip akong sinong tinutukoy nitong dapat na mag-ingat siya. 2 araw bagong alis si Gladys, inanunsyo niya sa buong kumpanya ang kanyang pag-alis at baka sa mukha ng karamihan ng tuwa. Ang iba naman ay nagbabana lang ng ulo pero nasili pa rin ng dalaga ang mga ngisi nito. 1 buwan akong mawawala kaya sana pagbalik ko ay maayos pa rin ang kumpanya ko. Ayoko ng maraming sumbong dahil hindi ako magbabakasyon. Trabaho din ang pupuntahan ko doon. Maliwanag ba sa lahat? Love, hindi ka naman talaga mapipigilan. Kung wag ka na kayong umalis, parang maiiyak ako eh. Gusto mo ba talagang hindi na ako umalis ha, love? Kung importante naman, love, okay lang sa akin. Ako nang bahala dito sa kumpanya. Kita mo na, hindi ka makasagot. Biro lang. Importante to. Kaya aalis pa rin talaga ako. So everyone, habang wala ako, si Jethro munang bahala dito. Kaya inaasahan ko na magiging maayos ang lahat pagbalik ko. Be responsible. Don't worry, love. I can handle all of this. Kilala mo naman ako, di ba? Basta ang hiling ko, mag-ingat ka doon. Kasi malayo tayo sa isa't isa. So, maliwanag ng lahat? Get back to work. Lahat. Go! Love, sunod na lang ako ah. May tawag lang ako sa phone. Sandali lang ah. Ha? Sino daw? Dito mo na lang sagutin. Importante ba? Unknown eh. Mauna ka na. Sunod na ako after nito. Okay. Hintayin kita sa office. Tinanaw ni Gladys ang nobyo habang palayo ito sa kanya. Kaya di niya namalayang nakalapit na palang isa sa mga empleyado niya sa gilid. Muntik pang sumigaw ito dahil sa gulat at pagkabigla sa babae. Ang sabi nito sa kanya ay nakita ron ito ang nobyo kahapon na may kasamang magandang babae. Napakunot pa nga ang noon niya kasi sinabi ng babae kaya medyo naiinis pa siya dito. Halos 2 oras bago nakabalik si Jethro kaya mas lalong nakaramdam ng inis ng dalaga. Iniisip ng sinabi ng empleyado sa kanya pero hindi niya ito pinaniniwalaan. Akala ko ba sandali ka lang, love? Sino ba yung tumawag sa'yo? At halos 2 hours kang nawala? Si mommy yun, love. Nangangamusta lang. Ang daming tanong eh, kaya natagalan ako. Sorry kung naghintay ka. It's okay, love. Natagalan lang ako sa'yo. Pero okay na. Nandito ka naman. So, hatid na kita sa bahay mo? Tapos, ako na maghahatid sa'yo sa airport ha? Para hindi ka na mamiss ng masyado. Sure ka? Sige. Kung mapilit ka, okay lang din sa akin. Basta, behave ka habang wala ako dito. Of course, love. Kailan ba ako nagloko? Kahit kailan, hindi kita lolokohin dahil mahal na mahal kita. Okay, may tiwala ako sa'yo at alam kong hindi mo ako lolokohin. Niyakap niya ito pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Kaya nabuo sa isip niyang pekean ang pag-alis niya at ang pinsan niyang ipadala sa pupuntahan na business trip sa 1 buwan. Kailangan niyang malaman kung totoong mga balitang nakakarating sa kanya. Sumapit ang araw ng kanyang pag-alis. Naroon na umiyak pa nga si Jethro kaya natatawa nilang dalaga. Hanggang makapasok siya sa loob ay tanaw niya agad ang pag-alis nito kaya agad na pumara ng taxi ang dalaga. Nagpahati dito sa bahay niya at sinimulan ang planong nabuo. Finally, ako ng boss ninyo. So meaning, dapat magtrabaho ko ng maayos lahat ah. Ayoko ng mga tama dito.
Sir, pwede bang matulog muna? Ang daming trabaho ngayon eh. Hoy, di ka ba natuto sa nangyari? Pag nalaman ni ma'am, lagot ka. Maya ka naman. Tama si Liza. Sige, matulog ka na lang muna. Ako ang boss, kaya ayos lang yan. Pahinga ka din. See? Mas okay po talaga kayo kaysa kay Ma'am Gladys. Masyadong stricta yun eh. Di pang ngumingiti. Liza, nakakahiya ka. Second chance mo na to. Di ka pa rin nagtanda. Labas ako dyan ha. Bahala ka sa buhay mo. Hindi kita tutulungan once na mahuli ka. Ang sabihin mo, sip-sip ka na ngayon. Wala dito si ma'am, kaya matutulog ako. Ikaw, bahala kang magpakabayani. As if na mga pro-promote ka dito. Makakilala lang nun i-pro-promote no, kaya huwag kang umasa dyan. Tama na yan. Lalabas lang ako kaya sige na. Bahala na muna kayo dito at may lakad ako ngayon. Thank you sir. Basta ako matutulog muna. Ikaw bahala dito. Magsip-sip ka hanggat gusto mo. Ang hindi nila alam ay pinapakinggan sila ni Clay. Napapailing pang binata nang umalis ito para sa lobby maglinis habang konti pa lang ang tao. Habang nagsisimula siyang maglampaso ay napatingin si Clay sa labas at doon niya nakita ang isang pulubi na nakaupo sa labas. Huminto siya sa kanyang paglilinis at kinuha ang tinapay na nasa kanyang bulsa. Miss, tinapay oh. Kanina ka pa yata dyan. Salamat, Pogi. Kanina pa ako nandito eh. Kaso wala kahit isang nagbibigay ng pagkain sa akin. Mabuti ka pa. Ikaw bang may-ari? Huwag ka sa pinto ha. Baka magalit yung mga empleyado sa'yo. Marami pa naman dito ang malilinis. Naku hindi. Tingnan mo nga ang suot ko. Mukha ba akong manager? Bakit? Hindi ka ba empleyado dito? Ano bang trabaho mo? Janitor ako dito. Mga ilang buwan na din. Clay nga pala. Ikaw, anong pangalan mo? Gigi. Gigi ang pangalan ko. Akala ko naman empleyado ka rin dito. Siguro maganda yung may-ari nitong malaking building na to, no? Oo. Si Ma'am Gladys. Maganda nga siya, tsaka mabait pa. Patas din ang trato niya sa mga katulad kong janitor lang dito. Kaso, niloloko naman siya ng ilang empleyado niya dito. Niloloko? Bakit? Wala ba dyan yung boss mo? Akala ko ba mabait? Bakit ako kuha pang lokohin? Grabe naman pala sila. Nako, Gigi. Si Sir Jethro yung boyfriend ni Ma'am. Sandali lang maiwan na kita dito. Baka pagalitan ako eh. Sige, salamat dito ha, Clay. Nakita nito ang nobyo at may kasamang babae. At hindi lang basta kasama, holding hands pa ang dalawa kaya natulala pa siya. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang mga pagbabago ng nobyo niya bago pa siya umalis kunwari sa bansa. Kasunod nito, ang ilang empleyado na dapat i-oras ng trabaho pero tila mga nakawala sa kural. Araw-araw ay naroon si Gladys at nakaabang pero tanging si Clay lang at ang isang babae ang nag-aabot sa kanya ng pagkain. Miss, tubig oh. Araw-araw kita nakikita dito. Wala ka bang bahay? Meron, kaso malayo. Salamat ha. Ang bait mo din. Pareho kayo ni Clay. Anong pangalan mo? Monica. Ang totoo niyan. Second chance ko na nga dito kaya pinagbubutihan ko na. Sa totoo lang, stricta si ma'am. Pero nakita ko rin na mabait siya. Kahit na nagsisinungaling ako, binigyan niya pa rin ako ng isa pang pagkakataon at hindi ko yun sasayangin. Ikaw, ano palang pangalan mo? Gigi, iyon ang pangalan ko. Bakit yung iba parang naglalakwatsa lang? Ikaw parang busy ka tapos binigyan mo pa ako nito. Palagi kasi kitang nakikita dito, kaya baka kako nauuho ka na. Pagpasensyahan mo na yun ha. Wala pa akong sweldo eh. Ano ka ba? Ayos lang. Hindi mo kailangan gawin to. Malaking bagay na itong tubig para sa akin. Sige Gigi, pasok na ako ha. Baka makita pa ako ni Sir Jethro eh. Lagi naman siyang wala tapos galit pa. Salamat ulit dito. What are you doing here, Miss Monica? Go back to work. Ang aga-aga nakikipagkwentuhan ka. At sa pulubi pa. Hoy, huwag kang humaharang-harang dito. Nangangamoy ka pa. Alis! Sir, huwag niyo naman pong itulak. Babae pa rin po yan. Ayos ka lang ba, Gigi? Tsk, bagay kayo. Pareho kayong basura. Pumasok ka na sa loob. Iwan mo yung pulubi na yan. Hoy, umalis ka dito Kung hindi ipapadampot kita. Ang sama niyo. Kung nandito lang si Ma'am Gladys, hindi siya papayag na mapang-apa kayong tao. Sumasagot ka pa.
Tama na po, sir. Aalis na lang po ako. Salamat, Clay. Okay na ako. Sige na, alis na ako. Napilitang lumayo si Gladys at magkubli sa isang gilid. Hindi niya sukat akalain na may tinatagong pangit na ugali ang kanyang nobyo. Sa ilang taon na naging magkapareha sila, ay ni minsan ay hindi niya ito nakitaan ng husga ng iba at manghamak ng kapwa. Napaisip tuloy siya sa matandang babaeng nagbunggo niya na may ilang linggo nang nakakaraan. Nagpatuloy ang pagmamasid ni Gladys sa mga taong iniwan niya. Naroon na kunwari ay nasa ibang bansa nga siya at tinatawagan ng nobyo. Akala mo ito anghel kung makipag-usap sa kanya. Nang minsan na magmasid siya ulit, ay nalapitan naman siya ni Clay at may dalang pagkain muli. Mabuti na butang kita dito. Kahapon kasi ang dami kong unay sa loob eh. Di na pumasok yung karelyebo ko sa pagod sa trabaho namin. Hindi ko rin kasi masisisi. Ibig mong sabihin, ikaw na lang ang janitor dyan? Bakit ano nangyari? Mababa ba ng sahod? Hindi naman. Okay nga yung sahod dito eh. Nagre-reklamo yung kasama ko kasi yung mga empleyado. Porket hindi nila trabaho kung ano-ano yung kinakalat nila sa loob. Parang sinasadya pa nilang kalatin yun eh. Palibhasa mga papel at ballpen lang hawak. So mga tamad yung mga empleyado sa loob niyan? Sayang naman pala yung pinapasahod ng amo mo. Karamihan, pretext na magtrabaho. Ang gulo na nga sa loob niyan eh. Yung boyfriend ni ma'am na assistant engineer, wala rin ginagawa. Kawawa lang yung boss ko. Nagpapakapagod sa ibang bansa. Tapos pasarap lang yung iba dito. Bakit hindi mo tawagan yung amo mo? Tapos isumbong mo sila? Pati yung boyfriend kamo niya ba yun? Hindi ko kasi ugali yung manira ng ibang tao eh. Ayokong pagmulan ako ng away ng dalawa. Kasi alam naming lahat dito kung gaano kamahal yung Gladys si Sir Jethro. Kung makakabuti naman sa kumpanya niya, bakit hindi mo subukan? Kawawa nga yung babae eh. Maganda ba kasi? Sino? Si Ma'am Gladys? Oo. Hindi lang siya maganda. Mabait at pantay ang tingin niya sa lahat. Kaya kung titingnan mo siya, parang ang sungit. Pero mabait talaga. Napahanga siya ni Clay sa mga sinasabi nito. Hindi niya kilala ng lubusan ng binata, pero parang pakiramdam niya ay kampante siya kada kausap niya ito. Kita niyang dedikasyon nito sa trabaho. Bukod sa mabait ito, ay may malasakit din para sa iba. At doon lang natitigan ni Gladys ang mukha ng binata. Gwapo ito dahil sa tamang kapali ng kilay at natural na mapulang labi. Halos 2 linggo na nagmamatsyag si Gladys sa harapan ng kanyang kumpanya. 2 beses pa lang niya nakakita ang nobyo. Psst! Clay! Tara dito! May nagbigay sa akin ng kape oh! Nandito ka na naman? Saan bang bahay mo dito? Sige, busog pa ako eh. Bawal na ba ako dito? Di alis na lang ako. Malilim kasi dito kaya nakatambay ako. Naku, hindi ganun Gigi. Inaalala lang kita. Baka maabutan ka na naman ni Sir Jethro dito eh. Bakit? Pati ba dito sa gilid kanya din? Ang yabang ah. Bakit pala? Gutom ka ba? Mamaya kita dadalhan ng pagkain ha. Tatapusin ko pa kasi yung trabaho ko eh. Ubusin mo na yung kape mo para maitin ang sikmura mo. Okay lang ako. Nakita kasi kitang mag-isa eh. Wala pang tao sa loob. Ikaw pa lang kasing nandyan eh. Di ko nga rin alam. Ayun na pala si Miss Monica oh. Masipag din yan magbuhat. Muntik nga lang maalis. Oo, natatandaan ko yan. Binibigyan niya rin ako ng pagkain eh. Buti natuto siya no. Dapat ingatan nilang trabaho dahil bihira lang maswerte. Bihira lang may trabaho na maayos. Oo nga. Sige Gigi, balikan kita dito mamaya ha. Iniwan na siya ng binata kaya sumunod din si Gladys dito. Kaya hindi niya napansin ang kotse na paparating. Isang malakas na busina kaya siya napaupo sa gitna. Kotse yun ni Jethro. Kaya nang bumaba at hablutin siya patayo ay bigla siyang nakaramdam ng sakit. Ikaw na naman? Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang haharang-harang dito? Tanga ka ba ha? Nasasaktan ako sir. Aalis na nga ako. Bitawan mo na ako. Walang lugar ang mga gaya mo dito. Ipapapulis kita pag hindi ka pa umalis dito. Babe, tara na. Iwan mo na nga yung mabahong yan. Pinag-aaksayahan mo pa ng oras yan eh. Nari na. Pag ikaw nabutan ko pa dito mamayang pag-alis ko, lagot ko talaga sa akin. Naiintindihan mo? Naiintindihan ko, sir. Bitawan niyo na ako. Nasasaktan po ako. May maayos namang paraan hindi niyo kailangan manakit eh. Hoy, gusgusing mabaho. Lumayas ka dito ha. Kung hindi pa sasagasaan kita.
Tabi, storbo ka dyan. Bumagsak si Gladys sa lupa at nadaganan siya ng isang kamay kaya nasugatan siya. Agad siyang lumihis dahil bumisina si Jethro ng ubod lakas kaya halos mabingi ang dalaga dahil doon. Muntik na siyang maiyak dahil nagdugo ang isa niyang kamay at namalayan na lang ni Gladys ang biglaang pagtulo ng kanyang mga luha. Nilapitan siya ng matandang guard doon tsaka siya inalayang tumayo. 3 linggo nang lumipas at kating-kati na si Gladys na balikan ng mga walang kwentang tao sa loob ng kanyang kumpanya. Hayop kang lalaki ka. All this time, ginawa mo lang pala akong tanga. Kaya pala ayaw mong maalis sa trabaho yung babaeng hitad na yun. Pagsisisihan mo to, Jet. Totoo nga, na wag magtitiwala sa mga nasa paligid mo. G, may sugat ka? Tara dito, gamutin natin. Napano ka ba? Sandali lang ako nawala eh. Wala to. Malayo sa bituka to. Ang bilis mo magtrabaho ah. Ilang minuto pa lang natapos mo na. Gamay na gamay mo na talaga. Kabisado ko na kasi lahat, kaya saglit ko lang natapos. Napano ka ba? Bakit may ganito ka na? Nadapa ka ba? Yung boss mo kasi, kasama yata yung nobya yata yun. Ang sungit din. Maganda lang pala yung panlabas na anyo. Bulok pala yung kalob-looban nila. Girlfriend? Umuwi na ba si Ma'am Gladys? Kung ganun, lagot na. Mapapalis na yung mga tama dito. Anong lagot na? Bakit, Clay? May iba pa bang problema? Sa totoo lang, wala nang ginawa yung mga empleyado sa loob, kundi matulog, magkwentuhan, at magtawanan na lang. Pumapasok na lang sila para sa sweldo. Sana bumalik na talaga si Ma'am. Kawawa siyang talaga. Napatingin si Gladys sa binatang kaharap. Hindi niya sukat akalain na isa ito sa mga nagmamalasakit sa kanya, sa trabaho at sa kumpanya. Alam niya na kung sino ang mga nagtatrabaho ng matino. May connected CCTV sa bahay niya na nakastila sa kanyang kumpanya. Kaya tingnan niya ito ay ganun na ang gulat ng dalaga na totoo lahat ng mga kinikwento sa kanya nila Monica at Clay. Napakuyom ng kamao si Gladys. Ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng mahabang panahon ay isa lang palang nagbabalat kayo. Mabilis na natapos ang isang buwan at handa nang bumalik si Gladys sa kanyang pangalawang tahanan na pinag-ubusan niya ng panahon at dugot pawis ang puhunan. Gulat ang lahat dahil sa kanyang biglaang pagdating ng walang abiso. Ma'am Gladys, good morning po. Welcome back po, ma'am. Good morning. How's my company? Naging maayos ba dito habang wala ako? O nagpasarap lang? Good morning po, Ma'am Gladys. Mabuti po't umuwi na po kayo. Of course. Isang buwan lang naman ang business trip ko. Kaya I'm here in front of all of you. Kumusta po ang biyahe, ma'am? Gusto niyo po ba ng kape? Igagawa ko po kayo. No thanks, mamaya na, Where's my boyfriend? Bakit wala yata dito? Baka po on the way na po, ma'am. Sinadya ko talagang hindi paalam sa inyong pagdating ko. Dahil marami akong natuklasan dito sa loob ng ating kumpanya. Hintay lang muna natin ang aking boyfriend para patas sa lahat. Nagtataka naman si Jethro dahil walang empleyado sa lobby kahit isa. Magkasama silang dalaw ni Lisa at magkahawak pa ng kamay. Parang natuod ang dalaw nang makita kung sinong nasa harapan ng maraming tao doon. Gladys? Love, oh my God, bakit hindi ka nagsabi para nasundo kita sa airport? Kailan ka pa dumating ha? Nagulat ka ba? May pasalubong pala ako sa'yo. Really? Ano yun? Excited na ako. Namiss kita, love. Eto ang surprise ko sa'yo. Sabay sampal ng malakas. Love? Bakit? Galit ka ba kasi di kita nasundo sa airport? Look, I'm sorry. Di ko kasi alam na ngayon na palang uwi mo eh. Huwag ka nang magalit, love. Don't you ever call me that. Sinungaling ka? Manluloko? Kala mo ba hindi ko alam na niloloko mo lang ako, ha? Love, ano bang problema mo, ha? Ano, prank ba to? Effective, ha? Nadala mo ako doon. Hindi pa pala kita kilalang lubos, Jet. Now I know. All this time, pinagkakatiwalaan kita. Pero you ruin it. Love, what are you talking about? Ano bang problema, ha? Nagagalit ka ba kasi di kita nasundo? Then I'm sorry. Busy ako, tsaka you never called. No, Jet. It's not about that. Nakalimutan niyo yata ang lahat na I have my ways para bantayan kayong lahat dito. At yun ang hindi niyo napaghandaan.
Kitang-kita ko lahat ng kung sino ang mga tunay at peke sa akin. Ma'am, ibig niyo po sabihin, mula nang umalis kayo, nakikita niyo lahat po dito? Yes, at marami rin akong nalaman na sa una, ayokong paniwalaan. Kasi hindi niyo yun magagawa. Pero I saw in my 2 eyes that you, Jethro, you cheated on me. Love, everyone, get back to work now. Nag-alisa ng mga empleyado na puno ng bulungan. Lumabas naman si Clay para hanapin si Gigi. Pero nagtaka ito dahil ngayon lang ito nawala sa pwesto. Dati ay maaga itong nakatayo doon at nakasilip pero ngayon ay wala na. Naisip ng binatang baka lumipat na ng ibang lugar. Nakaramdam tuloy siya ng lungkot. Hoy, ikaw si Clay, di ba? Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko kasi si Gigi. Nagtataka lang ako kung bakit wala siya dito. Baka lumipat na ng ibang lugar, no? Kaya nga, napansin ko din yun na wala siya dito. Dati pag ganitong oras, nandito siya eh. May sugat kasi siya nung huling araw ko siya nakita dito. Pinapaalis kasi siya ni Sir Jethro eh. Kawawa naman pala. Sige ha, pasok na ulit ako. Balitaan mo na lang ako pag nakita mo siya dito. Sige, sunod na ako mamaya. Samantalang sa opisina mismo ni Gladys, ay naroroon ang binata kasama niya at doon, hindi mapigilan ni Gladys ang galit para dito. Nahihiya ka? All this time, Jet, akala ko tapat ka at mabuti kang tao. Dati, ayokong paniwalaan na magagawa mo ako lokohin kahit na wala ako sa tabi mo. But now, I refuse to trust you. What do you mean, love? I never cheated on you. That's the truth. Sino ba kasing magaling nagsumbong sa'yo yan, ha? Yung magaling na janitor ba? What? At paano nasali dito yung taong wala namang kaalam-alam? Huwag mong isisi sa iba ang kasalang ikaw naman may gawa, Jet. I saw you na may kasamang ibang babae. At hindi lang basta babae. Empleyado ko pa. What? Sino? Sige, pag napatunayan mo yan, ako mismong aalis dito at hindi mo na ako makikita. Deal. Don't try me, Jet. Anika, pumasok ka nga dito. Bakit? Palaging wala dito yung sekretarya mong yan. Tapos mas pagkakatiwalaan mo pa kesa sa akin na matagal mo ng kasintahan. Exactly, Jet. Mas mabuti pa pala sila. Napadevelop mo ba lahat? Tanong ito sa babae at nilapag ang isang envelope tsaka lumabas ang opisina niya. Anong mga yan, ha? Pinapasundan mo ko ever since umalis ka? Really, Gladys? See it to yourself. Then tell me kung sinong sinungaling sa ating dalawa. Kinuha ng binata ang laman ng envelope at napamulagat pa siya nang makita ang mga larawan niya na kasamang isa sa mga empleyado ni Gladys. Bukod pa doon, ang iba pang babae na kasama niyang kumakain sa iba't ibang restaurant. Ang paglabas-labas din niya ay naroon din kaya hindi siya makapaniwala sa mga nakita. Hindi totoo yan, love. Edited ang mga photos na yan. Huwag kang maniwala dyan. Really? At ang nasa kamay ko, nakikita mo ba to, ha, Jet? Saan mo naman nakuha yan? At anong kinalaman ko dyan? Hindi ako totoong umalis ng bansa, Jet. Dahil bago ang lahat, ay wala naman talagang business trip. It's all my plan. Yung pulubing nasa labas ng kumpanya ko, alam mo ba kung sino? Sagot, Jet. Alam mo ba kung sino siya? No. At wala akong pakialam kung sino siya. Isa lang siyang madumi at patay gutom na tao. Anong kinalaman mo doon? Now I know. Bakit hindi ko nakita ang bad side mo noon pa man? Nabulag pala ako sa peke mong pagmamahal, Jet. Ano ba kasi kinalaman mo sa kanya, ha? It was me, Jet. Ako yung pulubi na ilang beses mong pinagtabuyan at pinandirihan. Sa dami niyo dito, ang 2 tao lang nagpakita ng kabutihan sa akin. At hindi ko pa inaasahan na gagawin nila yon. Ako yung Jet. At doon ko nakita ng patunayan na magandang tao lang pinapakitaan mo ng kabutihan dahil isa kang manggagamit. Kaya ngayon pa lang, tinatapos ko ng relasyong meron tayo. Leave. Ikaw yung pulubi? Love naman, mag-usapan natin to. Sorry, okay? Bakit napanggap ka pang taong grasa, ha? Para saan? Para dito. Para makita ko kung sino yung totoong tapat at may pagmamahal sa trabaho nila. At hindi ka kabilang dun, Jet. Kaya umalis ka na dahil tinatapos ko ng anumang namamagitan sa ating dalawa.
at isama mo na rin yung babae mo. No, hindi ako papayag, Gladys. Ang laki ng hirap ko sa'yo at sa buong kumpanya mo. Wow, talaga ba? Akala ko nun, Jet, kung maghiwalay tayo mababaliw ako. Pero hindi pala. Kaya lumayas ka na at wala ka nang magagawa pa. O gusto mong ipadampot kita sa security? Labag man sa kalooban ng lalaking pag-alis, pero wala na siyang magagawa. Isa-isang inalis si Gladys sa mga tamad at tutulog-tulog sa empleyado niya. Nagulat pa si Lisa dahil kabilang siya sa mga yon. Nagmakaawa ito, pero hindi na siya pinagbigyan pa ng dalaga o kausapin man lang. Habang si Clay ay pasilip-silip sa labas para tingnan kung naroon ang kaibigan ng si Gigi. Masayang lumapit si Monica sa kanya at na-promote ito sa mataas na pwesto, kaya binati niyang babae. Nakibalita din ito kung nakita niya ng kaibigan nila, pero wala pa rin. Nakasalubong pa ni Monica si Gladys sa pababa, kaya binati niya ito. Ma'am, good morning po. May kailangan kayo? Ikaw si Monica, hindi ba? Natanggap mo na yung bago mong promotion? Congratulations ha. Opo ma'am, marami pong salamat. Hindi ko po akalain na mapapansin niyo po yung pagsisikap ko. Bakit po pala kayo nandito? May hinahanap kasi ako. Yung janitor, nakita mo ba? Ay, si Clay po. Opo, magkasama po kami kanina sa lobby. Inaantay niya po pa kasi si Gigi sa labas eh. Gigi? Girlfriend niya? Naku, hindi po. Bali pulubi po yun ma'am. Kaibigan po namin. Hindi po kasi siya nakatambay sa labas ngayon eh. Baka po lumipat na ng ibang lugar. Ano naman kung may pulubi doon? Binibigyan niyo ng pagkain? Hindi ba't sakto lang ang allowance niyo dito? Opo ma'am. Maliit na bagay lang naman po ang kasiyahan ng mga tulad nila. Kaya po dahil nakakangat naman po kami ng konti lang naman po, binibigyan po namin pero mas madalas po si Clay ang kausap noon. Napatango na lang si Gladys sa mga nasabi ni Monica sa kanya. Naisip niya na kahit na mahirap ang mga ito, ay hindi nagdadalawang isip na tumulong sa mas nangangailangan. Wala sa estado talaga ng buhay ang pagtulong. Iniwan niyang babae at hinanap si Clay at doon nga niya ito nakita sa labas ng building kung saan madalas siyang tumayo doon. Hindi sukat akalain ng dalaga na napakabuti nito bilang tahimik na janitor sa kanyang paningin, pero iba pala ito sa pag nasa labas. Mas open sa nararamdaman. Clay, anong ginagawa mo dito? Oras ng trabaho, di ba? Ma'am, kayo pala yan. Kanina pa po ba kayo nandyan? Pasensya na po, naabutan niyo pa po ako dito. Pero pabalik na po ako sa loob. Kararating ko lang. Anong ginagawa mo dito? May hinihintay ka bang kapamilya? Kaibigan ko pong hinihintay ko. Kanina pa po kasi dapat siya dito eh. Kaso wala pa rin. Sino ba siya? Pulubi po siya ma'am. Pero mabait naman po. Inaalala ko lang po kasi may sugat po siya. Baka hindi na malinis yun. Bakit po pala ma'am? May ipapalinis po ba kayo? Malay mo, may pamilya yung pulubi, kaya hindi na bumalik dito. Tsaka may nasabi kang sugat? Na paano siya? Ang sabi po niya, tinulak po siya ng boyfriend niyo ma'am. Pasensya na po kayo, baka isipin niyo po, sinisiraan ko po sa Sir Jethro. Pero totoo po yun. Itinago ni Gladys ang banda niya sa kamay at pasimpleng ikinubli sa kanyang likod. Pinagmasdan niya si Clay, tahimik lang talaga ito. Pero kung makikilala mo, ay hindi ka maiinip. Kaya ako nandito, may itatanong sana ako sa'yo. Bukod sa pagiging janitor mo dito, ito lang ba ang alam mong trabaho? I mean, wala ka bang ibang propesyon? Meron naman po ma'am, kaso ito lang po ang available dati po nung nag-apply po ako. Nakapag-aral din naman po ako kahit 2 years course lang po sa kolehiyo. Ako lang nagpapaaral kasi ulila po ako mula po nung magtapos ako ng sekundarya. So you mean, may alam ka pagdating sa ganitong negosyo? Marunong ka? Hindi naman po sa marunong ma'am. May alam lang po. Bakit po pala? See me at my office, mamayang lunch break ha? Maiwan na kita. Sige po ma'am. Mabilis lang po ako mamaya. Pupunta po ako doon. See you. Mabilis na lumipas ang oras at sumaglit pa si Clay sa baba para tingnan kung naroon na si Gigi. Pero nadismaya pa rin ang binata dahil wala ito doon sa madalas na pwesto ng babae. Umakyat siya sa opisina ni Gladys at ilang sandali pa ay naroon na siya sa tapat ng pinto. Nginitian pa siya ng sekretary nito kaya tipid niya itong ginantihan ng ngiti. Kumatok ito ng 2 beses. Pasok, bukas yan. Ma'am, ano pong sasabihin niyo? Aalisin niyo na po ba ako sa trabaho?
No, hindi yun, Clay. Maupo ka muna para madiscuss ko sa'yo ang sasabihin ko. Pero bago yun, nakita mo ba ang kaibigan mo sa baba? Kamusta na pala siya? Wala po, ma'am. Baka po lumipat na po si Ba. At saka baka po natakot rin. Ano po bang atin? To be honest, Clay, hindi na babalik si Gigi na kaibigan mo. Kasi nagawa niya ng mission niya. Kaya bumalik na siya sa totoong siya. Kilala niyo po si Gigi, ma'am? Ano pong misyon? Yes, I know her. At gusto mo ba siyang makita ulit? Kasi parang nag-aalala kayo eh. Naaapektuhan pa yata yung trabaho mo. Kakaisip sa kanya. Naku, ma'am. Pasensya na po. Naawa lang po kasi ako eh. Aalisin niyo po ba ako dahil doon? Sadly, Clay, yes. Katahimikan ng namayani sa loob ng opisina ni Gladys. Hinintay niya kung anong sasabihin binata sa desisyon niya. Akala niya magagalit ito, pero taliwas ang lahat ng nasa isip niya. At yun ang dahilan, kaya mas lalo niya itong hinangaan. Kasi, I am promoting you as my assistant and in charge sa lahat ng mga expenses dito sa kumpanya ko. Ayos lang ba yun sa'yo, Clay? Kaya mo ba? Promoted po ako, ma'am. Hindi na po ako janitor. Yes, at may isa pa. Si Gigi na kaibigan mo ay ako rin, Clay. Kaya huwag ka nang mag-alala pa sa kanya. Kayo po si Gigi? Ibig sabihin, kaya po kayo nagpanggap para mahuli ang mga hindi nagtatrabaho ng maayos sa inyo? Alam niyo po ba na yung ginagawa ni Sir Jethro? Yes, at wala na rin kami. So, okay ba sa'yo yung trabaho mo? Congratulations dahil magaling ka at malimasakit ka sa trabaho mo. Salamat po, ma'am. Makakaipon na po ako nito para mapaayos ko pong bahay namin. Salamat po talaga. Hindi ko po ito sasayangin. Ako dapat magpasalamat sa'yo kasi may katulad mo pang iniisip ang ikabubuti at hindi yung pansariling kaligayahan lang. Welcome sa bago mong trabaho and good luck, Clay. Lumabas si Clay na masayang-masaya para sa kanyang sarili. Sa paglipas ng ilang araw ay nagaman niya ng bagong trabaho. Nagpaskil din sila ng trabahong bakante bilang janitor. Marami rin ang nag-apply at natutuwa ang ilan dahil mas maayos ang kumpanya mula nang nawala ang dating nobyo ng dalaga. Pero habang lumilipas ang araw at buwan, ay patuloy na nagmamasi si Jethro kay Gladys. Nadagdagan ang galit ito sa dalaga dahil mas tumaas pang posisyon ng dati nilang janitor. Gladys, sandali naman oh. Kausapin mo naman ako, love. Please, huwag nating itapon ng taon ng pagsasama natin. Paano ka nakapasok dito? Ban ka dito, hindi ba? Look, Gladys, ayusin naman natin to. Please, hindi ko kayang wala ka sa buhay ko eh. I love the man. Give me another chance. Pangako hindi na maulit. Wala na, Jet. Wala ka ng second chance. At hindi mo deserve yun. Makakaalis ka na. Hindi ko na kailangan ng ahas at manloloko sa buhay ko. Bakit ah? Sino bang pinagmamalaki mo? Yung janitor mo ha? Bakit? Kayo na ba? Mas magaling ba siyang malik kaysa sa akin ha? Pwes, ipapatakin ko sa'yo kung yun lang ang kulang. Agad namang sinampa ni Gladys si Jethro. Parating naman si Clay, kaya nagulat pa ito dahil kitang-kita niyang manghaharas sa ginagawa ng dalaga. Kaya tumakbo ito at agad na sinugod ng suntok ang lalaki. Sadsa dito sa sahig, kaya natigilan ng mga naroon. Gago ka! Tigilin mo na si Ma'am Gladys. Umalis ka dito. Ang yabang mo. At sino ka para utusan ako ha? Janitor ka lang dito. Baka nakakalimutan mo. Hindi siya janitor, Jet. Assistant ko na siya. At siya rin ang may hawak ng mga budget dito. At dumadami yon. Hindi gaya noon na imbis madagdagan ay nababawasan pa. So what are you trying to say, Gladys? Naninanako ko ang pera mo, ganun ba? Ikaw nagsabi niyan. Pero tapos na yun. Kaya makakaalis ka na. Security! Huwag niyong papapasukin to sa susunod. Ilabas niyo na yan. Hindi pa tayo tapos, Gladys. At ikaw pipitsuging janitor. Magkikita pa tayo. Tandaan niyo yan. Tandaan mo yan. Ayos ka lang ba, ma'am? Hindi ba kayo nasaktan? I'm okay. Ikaw, okay ka ba? Salamat pala kanina. Magsibalik na ka sa trabaho niyo. Sa paglipas ng buwan, ay nagiging malapit na sina Gladys at Clay sa isa't isa. Naroong tinutukso pa nga ang binata ni Monica, kaya natatawa na lang ito kada sasabihin nitong ligaw ng boss nila. Baka kasi hindi na ako sagutin. Nahihiya rin ako kay mami. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan?
Ligawan mo na kasi. Maunahan ka pa ng iba, mahirap na. Sa palagay mo ba, may pag-asa kaya ako sa kanya? Baka mayaman din ang hanap ni ma'am. Mahirap ng mabasted. Sinong mamabasted? Anong pinag-uusapan niyo, ha? Ma'am, kayo po pala. Ito po kasing si Sir Clay may nagugusto ng babae. Kaso baka daw pumabasted siya. Talaga, Clay? Sino naman kayang maswerteng babaeng yun? Nandito ba sa kumpanya ko? Ay, opo, ma'am. Nandito po sa kumpanya niyo. Torpe lang po kasi tong si Sir eh. Nakatingin naman si Gladys sa binata dahil nakangiti lang ito habang nakayuko at nagkakamot ng batok. Nakaramdam ng inggit si Gladys kaya maswerte talagang babaeng mamahalin binata. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Ituloy niyo na lang kwentuhan ninyo. Ay opo ma'am, ingat po kayo. Sa tingin mo kaya may pag-asa ako kay Ma'am Gladys? Parang wala naman yata siyang gusto sa akin eh. Nakakaya pa rin talaga. Pansin ko parang nalungkot si ma'am. Malay mo kasi, ikaw lang inaantay niya. Subukan mo na ha, para masagutin ang tanong mo. Sige, pero titsyempo pa ako. Mahirap nang mabasted eh. Masakit rin yun. Nagulat naman ang dalawa, kaya nagkagulo sa labas, kaya hinarang ni Clay ang isa sa mga empleyado. Anong nangyayari? Bakit parang nagkakagulo kayo? Oo nga, anong meron doon? May away ba? Naku, si Ma'am Gladys po. Kinuha ni Sir Jethro. Andun nga po nagkakagulo. Ano? Nasaan sila? Nasa labas pa ba? Delikado siya. Baka manakit na yun. Tinakbo ni Clay ang hagdanan, baka mapano si Gladys. Desperado na si Jethro, kaya malamang ay sasaktan ito ng lalaki. Nang makarating ito sa lobby, ay nagkakagulo nga. Hawak ni Jethro si Gladys habang may baril na nakatutok dito. Ano ka ngayon, Gladys ha? Ilabas mo ang tapang mo ngayon. Nakiusap ako sa'yo, pero binaliwala mo ako. Pinahiya mo pa ako sa lahat ng mga empleyado mo. Walang hiya ka talaga, Jet. Mabuti na lang at nagising ako sa kahibangan ko sa'yo. Bitawan mo ako. Kung hindi, ipapakulong kita. Ano ako, tanga? Hindi mo ko utusan, kaya tumahimik ka. Gladys, bitawan mo siya, Jethro. Wow, dumating ng savior mo, love. Huwag kang mag-alala, janitor. Isusunod kita. Pagkatapos ko dito sa swapang na babaeng to, magsasama din kayo sa kabilang buhay. Ikaw ang swapang. Mukhang pera at manggagamit. Ang dapat sa'yo makulong at mabulok sa kulungan. Nahagap ni Clay ang isang basurahan, kaya kinuha niya ito habang abala sa pakikipag-usap ang lalaki kay Gladys. Binato niya ito at sapul sa braso, kaya nabitawan nito ang babae. Sinugod niya agad ito at inagawan ng baril at isang malakas na suntok ang binigay niya sa lalaki. Nabitawan nito ang baril, kaya nahuli ito ng mga security at hinintay na makarating ang mga pulis. Agad ding hinuli si Jethro, kaya wala nitong nagawa. Salamat, Clay. Palagi mo lang talaga ako nililigtas. Wala yun, ma'am. Hindi ko hahayaang may mayari siyang masama. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Basta kasama kita. Salamat, Clay. Ma'am, alam ko na hindi to ang tamang oras para itanong ko sa inyo to. Pero ayoko na po kasing patagalin eh. Ano yun? Kinakabahan naman ako sa'yo. Tsaka nandito yung mga empleyado ko. Uutang ka ba? Hindi, ma'am. Gusto ko sanang ligawan ka kung payag po kayo. Matagal ko na pong tinatago to, ma'am. Naduduwag po ako pero ngayon eto na. Pwede ba? Ibig sabihin, ako yung pinagkukwentuhan nyo kanina ni Monica? Ma'am Gladys, pwede ba kitang ligawan? Nagpalakpakan ng mga naroon, ang iba naman ay kinikilig pa. Yung iba ay pumito pa, kaya natawa sina Clay at Gladys. Wala nang choice ang dalaga, dahil itanggi man niya o hindi, ay gusto rin naman ni Clay dahil bukod sa mabait ito, ay porsigido rin sa buhay, kaya umuo na si Gladys. Niyakap siya ng binata kaya mas lalong nagsigawan ng mga tao. Matapos ang pagtatapat ni Clay sa dalaga, ay sumunod sila sa presinto para sampanan ng kaso ng tuluyan si Jethro. Hindi ako hihingi ng tawad sa inyo. Maswerte ka pa, Gladys. Hindi ko kailangan, Jet. Mabubulok ka dito. Nandito ka nababagay. Ang mga katulad mong walang kasiyahan ay inilulubog ng husto. Makukulong ka na nga, mayabang ka pa rin. Imbis na magsisi ka, nagmamalaki ka pa. Hindi ka nga dapat bigyan ng awa. Wala kang pakialam.
Hindi ko kailangan ng awa niyo. Hayaan mo na siya, Clay. Ganyan talaga siguro ang ugali niya. Sayang, at ngayon ko lang nakita. Kung nagpatuloy pala ako, ay baka mapahamak pa ako sa kanya. Umalis na kayo dito. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Napapailing lang si Gladys dito. Nakaramdam siya ng awa sa dating minahali. Kinain kasi ito ng kasakiman at paghahangad ng sobra. Wala talagang maidudulot ng mabuti ang pagiging gahaman sa lahat ng bagay. Ipagdarasal niya lang ito na sana'y matuto sa mga kamalian at matutong humingi ng kapatawaran. Sa paglipas ng 3 buwan ay naging ganap na magkasintahan si Gladys at Clay. Mas lalong yumabong ang kumpanya niya sa tulong nito sa kanya. Han, lunch na tayo. Tama na muna yan. Masama naman na puro katrabaho. May oras pa dyan, kaya tigil mo muna yan. Tapusin ko lang to, Han. Sunod na ako. Kung ganoon, hihintay na kita dito. Makakapaghintay naman ako Sabay na tayong bumaba. You sure? Baka gutom ka na ha? Okay lang talaga, Han. Kailangan ko lang nung tapusin. No, hihintayin kita. Tulungan na kita dyan, gusto mo ba? Pagod ka yata sa kakatrabaho Okay lang talaga, Han. Ang kulit nito. Natawa ito at lumapit kay Gladys. Kaya nabitawan nito ang ballpen. Matagal bago siya tinitigan ni Clay sa mga mata, tsaka isang magaan na halik sa noong ginawa dito kay Gladys. Napangiti naman ang dalaga dahil pakiramdam niya ay ligtas siya tuwing gagawin niya ng nobyo sa kanya. Mas lumalim pa ang relasyon nila at tumibay pang lalo. Natutuwa ang dalaga sa kanila dahil parehong pantay ang tingin nila para sa lahat. Hanggang sa umabot na sila ng taon at di nagtagal ay nagpropose na si Clay dito dahil nakaipon na rin ang binata at may sarili na ring bahay. Han, papayag ka ba kung tuluyan ko nang ikukulong ang puso mo sa akin? Ayoko nang patagalin pa to. Anong ibig mong sabihin, Han? Kukunin mo ang puso ko? Gusto kong tuluyan ka nang maging akin, Han. Pwede ko na bang hingin ng mga kamay mo para maging aking kabiyak? Nagpo-propose ka ba? Oh my God, Han. Gladys Soriano, will you allow me to be your behalf? Will you marry me? Han, hindi ka ba nagbibiro? Baka naman pinagtitipan mo lang ako, ha? Mukha ba ako nagbibiro? Will you marry me, Gladys? Nakaluhod dito nang pumasok si Monica, kaya natutop nito ang bibig, tsaka napangiti rin. Saksi siya sa pagpayag ng amo niyang babae sa alok ng kasal nito mula kay Clay. Yes, honey, I will marry you. Yes, finally. Akin ka na ng tuluyan. Thank you, hon. Pangako ko sa'yo, iingatan at mamahalin kita ng walang kapalit at buong buo. Congratulations po sa inyong dalawa. Ang sayo naman. Salamat, honey, kasi dumating ka sa buhay ko at ipinadama mo ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Hindi sa pera o material na bagay. So, Ma'am Gladys, Sir Clay, kailan po ang kasal? Abay po ako, Oo naman. Ipinamalitan nila ang tungkol sa kanilang nalalapit na kasal, kaya mas lalong umingay ang kumpanya. Dahil mas lalong lalago at uunlad ang kanilang business dahil sa pareho silang maalala sa bawat isa. Mas marami pang trabaho na bakante, kaya naghahanap sila ng mas marami pang aplikante. Lahat ng mga empleyado nila ay tulong-tulong talaga sa pagtatrabaho. Nagbukas ang panibagong kabanata ng buhay nilang dalawa nang maikasalang mga ito. Mas lalong tumibay ang kanilang pagsisama sa pagkakaroon ng unawaan at pag-uusap kada may tampuhan na hindi naman talaga nawawala. Naisipan naman nilang dalawin ang lalaking nasa kulungan. Anong ginagawa niyo dito? Pinagtatawanan niyo ako dahil ba miserable na ako? Ano mo, Jethro, may pag-asa ka pa. Basta pagsisihan mo lang lahat. Hindi kami ganong klase ng tao ng asawa ko. Tama siya, Jet. Magsisi ka at ipakita mo yung kabutihan na alam kong meron ka naman talaga. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Gladys, alam kong malaking kasalanan ko sa inyo. Pero salamat pa rin kasi di mo ako nakakalimutan dito. Kayong dalawa, congratulations nga pala. Basta may pagkakataon ka pa. Simulan mo ngayon, ha? Darating yung panahon na magiging maayos ka din. Salamat dahil hindi niyo ako sinuko ang dalawa. Sana makalabas ako dito para maitama ko lahat ng mga nagawa ko at makabawi ako sa Gladys. Wala kang dapat patunayan, Jet. Yung tanggapin mo yung mali mo ay ayos na sa akin. Basta, hihintay namin ang paglabas mo dito. Huwag kang mawalan ng pag-asa kasi ang buhay ay parating may sorpresa. Paano?
Maiwan ka na namin dito. Sana sa susunod na makadalaw kami ay makalabas ka na dito at makalaya. Salamat sa inyong dalawa. Nagpaalam ng mag-asawa kay Jethro. Hawak kamay pa nga silang lumabas ng bilangguan. Marami ka talagang pagsisisihan sa huli. Kahit nadadala ka lang ng galit mo, dapat ay mas pinag-iisipan ng bawat galaw at desisyon. Pero sa bawat maling makukuha mo, aral sa dulo ang kapalit nito. Hindi mo man makukuha ngayon ang sagot, darating ang panahon na ikaw mismong makakasagot. Ilang buwan pang lumipas at isang taon na nagdaan ay tuluyan ang nakalayo sa Jethro. Sila agad ang unang pinuntahan nito para makahingi ulit ng tawad. Sa bawat pagkakamali, isang aral at pagkatuto ang sukli. Matutong tanggapin ang pagkakamali para mas masarap salubungin ang bukas na iyong haharapin sa kasalukuyan. Naging mas maunlad at kilala ang kumpanya nila Gladys at Clay. May anak na rin sila at kambal pa. Mas naging swerte pa sila dahil sa mga anak nilang kambal. Kinagigiliwan ito ng mga empleyado nila kaya natutuwa ang mag-asawa. Sa kabutihang iginaganti nila sa kanilang kapwa, ay doble biyaya ang kapalit. Kaya naman, marami na din silang natulungan. Hindi lang mga empleyado nila, pati na din ang ibang taong nangangailangan. Hindi ko akalain, Hana, magkakaroon ako ulit ng kumpleto at masayang pamilya dahil sa'yo. Akala ko hanggang pangarap na lang to. Ang saya ko nga, honey, kasi nakilala kita at binuo mo ulit ang puso ko. Plus, may kambal pa tayo. Iingatan at mamahal ko kayong mag-iina. Kayo ng buhay ko ngayon at sa inyo na iikot ang buhay ko. Wala akong hindi gagawin para sa pamilya natin. Ang sarap naman nun, honey. Thank you din. Dahil kasi bukod sa mabait ka na, ang gwapo mo pa. Bulera din palang asawa ko. At yung pangarap ko noon magkaroon ng buo at masayang pamilya. Napakiramdam ko, ipinagdamot ang kapalaran sa akin. Pero kahit ganon, hindi ko sinisi ang Diyos. Kasi alam ko na may nakalaan para sa buhay ko. At eto yun, hon, kayo ng mga kambal natin. Niyakap siya ni Clay at hinalikan sa noo. Kontento na si Gladys na meron siyang mabait na asawa at dalawang cute na kambal. Hindi mo masasabi ang buhay, kaya piliin mo pa rin na maging mabuti sa iba kahit na pangit ang ipakita nito sa'yo. Dahil may tamang oras para sa lahat. May kanya-kanyang guhit ang ating palad na hindi na pwedeng ibahin pa. Magsisi at magpasalamat kahit na hindi mo dama na pantay ang ikot ng mundo para sa'yo at sa iba. Dito na nga po nagtatapos ang magandang kwentong ito. Hanggang sa susunod po muli, this is Regine here in Kuya Agustin Stories. Bye-bye!